muli sa inyong lahat. Alam niyo po ba, ayon po sa pag-aaral, yung mga mag-asawa daw na palaging nagpo-post sa Facebook, social media, na mga selfie, na mga picture nila, ay isa daw po sa mga pinakamiserabling tao sa buong mundo. That is the recent discovery. Couples or people who constantly post pictures, selfie in social media are the most miserable people in the world. Mag-ingat po kayo, ha? Sino po dyan yung mga guilty sa inyo? Okay lang naman po. Wala naman problema kung paminsan-minsan. Pipicture ka for remembrance. Wala din naman pong problema kung paminsan-minsan nagpo-post ka sa social media. Pero iba na pong usapan. Yung palaging nagpo-post. Di po ba? Yung araw-araw, oras-oras, minu-minuto, nakikita mo sila palagi sa Facebook. At parang totoo po yun. Kasi may kakilala po ako, may problema siya sa mister niya. At ito pong babae, palagi siyang nagti-TikTok. Palagi niyang bini-video yung kanyang sarili. Sumasayaw na siya na sumasayaw. Tapos ipopost siya agad sa social media. Kahit na ano pong gawin niya, nakapost doon sa Facebook. Se-selfie siya, ipopost niya, nilalive po niya lahat ng ginagawa niya. Namamalengke lang po, naka-live. Nagsusumba po siya, naka-live. Kumakain, naka-live. Nasa daan, may pupuntahan, naka-live. At ngayon po, nauunawaan ko na, kaya pala palaging nagpo-post ang taong ito. Meron pala siyang malalim na personal na problema. Amen? Ayan. Mag-delete na kayo sa Facebook nyo. May isa din po akong kakilalang couple. Palagi ko din sila nakikitang nagpo-post sa Facebook. Lahat po ng events nila, lahat ng kanilang ginagawa, yung mga bakasyon po nila. At sabi ko sa sarili ko, nakakainggit sila kasi palagi silang nakangiti, nagyayakapan, silang dalawang mag-asawa. Minsan nasasabi ko sa sarili ko, sana all. Pero, nung minsan, narinig ko po itong babae, inamin niya, nagsalita siya. Alam niyo, sabi niya, may punto daw sa buhay nilang dalawang mag-asawa. Muntikan na siyang sumuko. Gusto daw niyang makipaghiwalay. Nagtataka ako, akala ko, ang saya-saya nila. Yung pala, may nakatagong lungkot. Isang katotohanan po yan. Remember this, that the happiest looking people are sometimes the saddest one. Minsan yung taong nakangiti, sila yung mga taong may lungkot sa kanilang mga puso. Merong ibang mga tao na nakangiti dahil tinatago lang nila kung ano yung nasa loob nila. Amen? May taong nagsusuot ng masayang maskara para maiwasan na tanungin sila, ano bang problema? At ang tawag po ng mga psychologists dyan ay smiling depression. Tingnan nyo nga po yung mga katabi nyo. Baka may smiling depression yan. Tumatawa, ngumingiti, pero may malalim na lungkot. Kaya nga po, munting paalaala. Sana pag nakita mo yung kaibigan mo, minamahal mo, kamag-anak mo, na palaging masaya, nagpapatawa, nakangiti, kapag mag-isa na lang siya, lapitan mo. Kumustahin mo, makipagkwentuhan ka, tanungin mo siya, ano talaga yung nararamdaman niya. Baka kayo ay mabigla at masorpresa sa ibubulgar niya, sa sasabihin niya, sa i-share niya sa inyo. Sa Ebanghelyo po, narinig natin yung kanta ni Maria, pinamagatang The Magnificat. Kung pag-aaralan niyo po yung sinabi ni Maria, tila parang napakaganda, napakasaya. Pero yung Magnificat, itong awit na ito, ay isang awit ng isang babae na may problema. Ito ay isang awit ng isang babae na may pinagdadaanan. Isipin nyo na lang po, mga kapatid, ang ating mahal na ina noong kinakanta niya itong Magnificat, nagdadalang tao din siya. Buntis siya. Hindi pa sila kinasal, hindi pa sila nagsama ni Jose. Hindi nga niya alam kung tatanggapin siya ni Jose.
marami siyang tanong, marami siyang pangamba, maraming hindi sigurado pa noon sa buhay niya. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, kumanta daw siya at nagpuri siya sa Diyos. Hindi lang po tumawa at ngumiti si Maria para lang itago yung kanyang pagod, yung kanyang hirap at pagsubok. Anong ginawa ng ating mahal na ina? Sa gitna ng mabigat niyang pinagdadaanan, nanalangin siya at pinuri niya ang makapangyarihang Diyos. At dito din tayo inaanyayahan ngayon sa ating simbang gabi, that we should keep on praising God in our pain, in our burdens, in the challenges of our life. Dahil ang pagpupuri sa Diyos, sa gitna ng ating mga paghihirap, hindi po yan kaplastikan. Yan ay tiwala at kabanalan. Amen? At kapag pinuri mo ang Diyos sa gitna ng iyong mga hirap, problema at pagsubok sa buhay, may malalim na bagay na nangyayari sa iyo. Hindi man agad magbabago ang sitwasyon mo, pero nagbabago ang puso mo. Amen? May 3 pong epekto, tandaan niyo po ito. Kapag nagpupuri ka sa Diyos, sa gitna ng mga lungkot mo, una, lumalakas ang loob mo. Hindi naman po mawawala yung mga problema natin kapag tayo ay nananalangin. Pero kapag ikaw ay nagpupuri sa Diyos sa gitna ng iyong problema, hindi ka magiging durog, wasak ang iyong kalooban. Ang pagpupuri, ang pananalangin ay parang hininga. Pinapalakas tayo para magpatuloy. Amen? A day without prayer is a day without power. So if you want power, pray every day. Amen? Kapag nagpupuri ka sa Diyos, diyan mo nararamdaman ang presensya ng Panginoon. Kapag nararamdaman mo malapit ang Diyos sa iyo, alam mo hindi ka nag-iisa, yan ang nagpapalakas sa iyo. Di po ba? Pangalawa, kung magpupuri po kayo sa Diyos, kahit na hirap kayo, tandaan niyo po, nawawala ang ating mga lungkot, nababawasan ang ating pagrereklamo. Kapatid, mag-ingat po kayo. Kapag palagi kang nagrereklamo, bumibigat yung dala mo. Complaining never really solve anything. Remember that. But complaining make things worse. Pero kapag nagpupuri ka, nabubunot yung takot sa iyong puso. Kamukha po ng ating mahal na ina, si Maria. Nagpuri siya. Kaya nga nagkaroon siya ng kapayapaan. Umuwi siya, magaan ang kanyang kalooban. Opo, hindi man mawawala mga bagyo natin sa buhay kung tayo po ay nagdarasal, nagpupuri. Pero ano ang milagro ng pagpupuri sa Diyos sa gitna ng iyong mga pagsubok o bagyo sa buhay? Siguradong hindi ka hahayaan malunod ng Diyos sa iyong mga paghihirap. Amen? Kung hindi ka magpupuri sa Diyos, baka malunod ka sa luha mo. Amen? Pangatlo po at kahuli-hulihan. Kapag ikaw ay nagpupuri sa gitna ng iyong lungkot, nagbabago yung iyong pananaw sa buhay. Praising God changes your perspective. Ang problema po pareho pa rin. Pero kapag nagpupuri ka, ginagawang mas malinaw ng Diyos ang mata mo para makita mo yung magandang plano ng Diyos. Kapag pinupuri mo ang Diyos, nakikita mo hindi lang yung sakit, hindi lang yung hirap, kung hindi pati yung presensya at grasya ng Diyos, pinagkakaloob niya sa iyo para makayanan mo anuman ang iyong pagsubok. Nung pong bago po ako matapos sa pagkapari, pinalabas muna po ako sa seminaryo para makapagtrabaho. Kasi po, simula po nung high school ako, nasa loob na po ako ng seminaryo, nag-aaral na po ako sa pagpapari. Dahil gusto po ng mga pari noon na magkaroon ako ng karanasan sa labas. Pinalabas muna ako, pinagtrabaho ako sa isang kumpanya. Pero nung nalaman po ng mga magulang ko na pinapalabas ako, nalungkot po sila, nag-alala po sila. Baka daw po hindi na ako bumalik sa seminaryo. Bakit? Sa ganda ko pa naman pong lalaki. Baka daw po may magkagusto sa akin.
Baka daw po makabuntis ako at hindi na daw po ako makapagpari. Joke lang po, no? Pero, alam niyo po, na po kasing kinasal yung mga magulang ko. Doon sa kasal nila, naghumili yung pari. At sabi nung pari sa kanila, kung kayo'y pagkakalooban ng anak na lalaki ng Diyos, alay niyo siya sa simbahan, pagpari niyo yung inyong anak. Dahil nung panahon pong yun, kinasal ang aking mga magulang, kulang na kulang po ang mga pari. Gusto pong tuparin ng aking mga magulang yung pangakong yun. Kaya naman po, hindi po nila matanggap nung ako ay lumabas sa seminaryo. Ano pong ginawa ng mga magulang ko? Pinuntahan po nila yung rektor ng seminaryo, si Father Vic. At nung araw, alam niyo po kung saan naka-assign si Father Vic? Dito po, sa parokyang ito. Dito sa aking parokya. Siya po ang parish priest dito. At kwento po ng aking nanay at tatay, hinihintay po nila, nandyan po sila sa pintuan ng simbahan na lumabas yung pari para makiusap, wag akong palabasin. Buong araw po, kalahating araw, nandyan sila. At nung lumabas daw po yung pari, talagang naninikluhod po sila, nagmamakaawa sila. Father, wag niyo naman palabasin yung aming anak. Pumayag na po kayo, diretso na po, papagpari nyo na. Pero alam niyo po kung ano sabi ng pari, hayaan nyo, tanggapin nyo, kasi may mabuting dahilan ang Diyos. Kaya pinalabas pa rin po ako, walang nagawa yung mga magulang ko. Alam niyo po, mas malakas pang umiyak yung mga magulang ko kesa sa akin. Wala silang ibang ginawa, buong linggo, nagkulong sila sa kwarto, nagmumukmuk, umiiyak. Pero ito po yung hindi ko makalimutan. Kahit na umiiyak sila, kahit na miserable sila, hindi sila tumigil na pumupunta noon sa simbahan. Araw-araw pa rin silang nananalangin, araw-araw pa rin silang nagsisimba. Walang mintis. Tingnan nyo na, namunga yung kanilang panalangin. Sa gitna ng kanilang lungkot, di naman po ako nakabuntis. Nagbalik pa rin naman po ako sa seminaryo. Nakapagpari pa rin naman ako. At ano po milagro? Aba, yung mga dating umiiyak dyan sa harap sa pintuan, ngayon, linggo-linggo, kapag ako'y nagmimisa, nandyan pa rin sila, ang aking mga magulang, hindi na sila umiiyak, nakangiti na sila. Bakit? Dahil nakikita na nila, napapanood na nila, yung kanilang anak, pari na at nagmimisa pa. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Hindi masasayang ang lungkot, ang pagod, ang hirap mo kung inaalay mo ito sa Diyos. Amen? Pero kapag palagi kang nagrereklamo sa Diyos, dumodoble lang yung iyong lungkot, yung iyong pagod. Mga kapatid, pagpatuloy niyo po ang inyong pagpupuri, ang inyong pananalangin sa Diyos. Para baguhin ng Diyos ang lahat, para ayusin niya ang buhay mo, para tuparin din ng Diyos ang kanyang pangako. Mga kapatid, huwag ka lang magpo-post sa Facebook kapag depressed ka. Huwag ka lang ngingiti kapag ikaw ay nalulungkot. Magpuri ka sa Diyos. Nanalangin ka, kamukha ng ating mahal na ina, si Maria. Makikita mo, mararanasan mo, lalakas ang loob mo, mawawala ang takot mo, magbabago ang pananaw mo, makikita mo ang mabuting dahilan at plano ng Diyos. Patulong po tayo sa ating mahal na ina na magpuri sa gitna ng ating mga sakit at hirap para tayo ay mas pagpalain pa ng Diyos. Kaya sabihin natin, Maria, ina ni Jesus. Maria, ina ng Diyos. Ipanalangin mo kami ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo.